Kamusta ang gabi? Kung hey, Pachoy, tama ba? Happy Chinese New Year! Chinese New Year po. And sa Oo lahat nga po na. ng Okay, so Ma'am Hazelmel, would you like also to inform us? Baka meron pa pong hindi nabanggit na other sabihin na natin na things that you do or mga gusto nang ipaalam sa mga manonood kung bakit you are doing this also live podcast para po i-inform ang lahat with regards to PhilHealth enhanced benefits for 2025. Okay. So, I'm a PhilHealth employee po since 2013 and bago po tayo mapunta sa Reach Out, I'm also a PhilHealth Cares po. So, sa mga kasama ko po sa trabaho, magandang hapon po sa ating lahat. So, una po, yung una ko naging work sa PhilHealth Cares, kami po yung naka-assign sa ating mga hospital. So, kami po talaga yung mga nilalapitan ng mga members kung po meron silang katanungan sa kanilang mga benepisyo. And ngayon naman po na nasa reach out team naman po tayo, kami naman po yung mga nag-orient sa mga health facilities kung paano po yung tamang reimbursement ng mga claims ng ating mga pasyenteng na-admit sa hospital. Wow. As in talagang no, you are being one of the experience no pagdating sa PhilHealth. Sigurado ang dami mo nang nabigyan ng benefits and at the same time natulungan. So siguro ma'am, sabi ko nga this is our main topic for tonight. Everybody is waiting for it. So ma'am, ano po ba yung mga bago no? Na may mga bago at syempre yung improve mga PhilHealth benefits for all employees, both government and private employees. Okay po. So marami po tayong mga naging bago. Bigyang pansin ko lang po sa lahat na dati po kasi ang PhilHealth po natin ay nakadepende sa inyong contribution. Okay po. Ngayon po dahil po nagkaroon tayo ng Universal Healthcare Act, which is the Republic Act 11223, nagkaroon po ng immediate eligibility ang mga members para po magkaroon sila ng PhilHealth automatically. Basta po magkaroon sila ng PhilHealth Identification Number at kaya sunod po ng UHC Act na to, kaya ko po siya nabanggit, kasi kailangan nga po magbigay si PhilHealth ng financial risk protection. Ganun pa man po, patuloy po tayo nag-improve ng mga bagong benefits para po makakatulong tayo sa ating mga kababayan. So mamaya po discuss po natin thoroughly kung ano yung mga dagdag na benefits na yun. Okay, thank you so much no. Doon pa lang medyo napakaganda na ng information kasi ibig sabihin before it depends tama ba sa contribution. Yes po, coach. So dati po halimbawa may na-miss ka pong contributions, dati po kasi sa loob dapat ng 12 buwan, may siyam kang hulog, may panahon din po na sa loob ng 6 na buwan, at least nakatatlong buwan kang hulog, hindi mo magagamit yung PhilHealth mo at that time kapag may na-miss kang contributions. Okay, so ngayon, yung bago natin na sabihin nating policy ni PhilHealth is kahit meron ka nang na-miss, tama po ba? Yes po, kahit meron kang na-miss, binibigyan ka po ng chance na bayaran mo yung mga time na hindi mo siya nabayaran or retroactive payment. And yun nga po, bigyan ko lang po ng disclaimer. Ako po ay PhilHealth employee sa PhilHealth Regional Office 4A. So kami po dito, ini-implement nga po namin yung immediate eligibility and kumbaga po yung pagbabayad po ng mga members kung sakaling malaki na, o syempre po naipon na yon kasi nag-start nga po ang ating UHC is November 2019. So kung babalikan yung mga hulog, baka madami na. Pinapayagan naman po yung installment payments nila hanggang sa maging magkapantay na po yung kung ano yung currently months na na-miss po nila. Oh, that's amazing, no? So, ibig sabihin, for those na, syempre po, no, I'm preparing to those na hindi po tenured at minsan nalilay off sa work, nag-worry sila. Kasi pag nawalan sila ng work, feeling nila mawawalan sila ng benefits. So, ibig sabihin, hindi na mawawalan ng benefits. Example, dahil na-lay off sa work, wala siyang hulog for that particular months, at biglang may pagkakasakit, magagamit niya po ang kanyang PhilHealth. Wow, that's amazing. So, I'm sure, Ma'am Hazelmel, para tuloy-tuloy tayo, no, I'm sure ang dami pang mga bagay na gusto pa naming malaman at matanong. Pero, you can also share, can you also share? Do you have prepared some
slides that you can also share to us? Ano ba yung ilan sa mga gusto nating i-pinpoint na mga halagang features ng mga bagong benefits for 2025 ng PhilHealth? Ayan, Ma'am Hazel, nakamute ka. Okay po, let me share my slides po para bigyan po kayo ng brief information about sa ating pong mga benefits sa PhilHealth. Sure. So, kita na po ba ang slide ko? Naglo-load pa siya, Ma'am Hayes. So we're waiting for, oh yan, Yung nag-appear na po. slides ko po? Ayan na po, PhilHealth benefits. We're seeing it clearly. So you can start also to wants to share kung ano yung mga laman ng iyong mga na-prepare na slides for all of our audiences. Okay po, bigyan ko lang pong pahapyaw. Ano po, ang ating pong mga PhilHealth benefits ay patuloy naman po yung ating mga progressive, kasi nga po UHC is a progressive realization. Kaya po, kasama po nyo ang PhilHealth sa pagbalangkas ng mga bagong polisiya. Isa po dito, pakilala lang po ulit ako, I'm Hazel A. Bukacaw po. I'm a registered nurse po by profession. Ito pong ating bagong enhancement ng PhilHealth Consulta. Ano po ang PhilHealth Consulta? Ito po ay konsultasyong sulit at tama. Enhanced po ito by our last PhilHealth Circular 2024-0013. Bigyan ko lang pong pansin, ano po, di ba po nasanay po tayo na ang PhilHealth ay nagagamit kapag po tayo ay may confinement. Lagi lamang kung kailan na-confine sa abroad, tama po, Coach? Tama, Ma'am Hayes. Po. So ngayon po, meron po tayong mga outpatient benefits na for preventive and promotive services po natin. So sa health services po na ito, kasama po na kino-cover ng PhilHealth Consulta, ang health risk screening, kasama po ang tuberculosis, kung sakali po, yun nga po yung binibigyan nating pansin ang HIV din. Kumbaga, meron din po kasi tayong mga health services na nagtutukoy po kung sino po nangangailangan ng need for health screening at saka po sa treatment ng HIV, yung kanilang mga complication. Konsultasyon po sa kanilang primary care provider, kasama pong wellness consultation, sick consultation, and other counseling. So, kasama po dyan ang example po, smoking cessation and lifestyle change. Ito po yung mga 15 diagnostics na sakit. Ano po? CBC with platelet count, urinalysis, fecalysis, sputum microscopy, fecal occult blood, pap smear, lipid profile, so yung mga matataas po ang cholesterol. So, yan po ay pwedeng ipagawa sa inyo ng inyong consulta physician. Pati po ang FBS. So, mapapansin nyo po, ang oral glucose tolerance test at saka po ang HbA1c, yan po yung mga pang-detect na ating mga kung may diabetes po or pre-diabetic yung patient. Kasama din po dyan ng ECG, chest x-ray. And mind you po, ang ating pong coverage ay tumaas na. Dati po itong 950, ngayon po ay 1,700 pesos kasi may dinagdag po tayo ditong mga ultrasound. Primary po yung mga breast ultrasound po natin and mammogram. Sa medicines po, hindi ko na po isa-isahin, pero ito nga po yun. Meron po tayong pang-antibiotics, meron po tayong para sa asthma, sa cholesterol, para po sa mga sakit ng allergy, kasama na rin po ang sa hypertension. So, yan po yung ating mga benefits sa PhilHealth Consulta. Ma'am Okay, Hayes, ilan din no, po? wait, Ma'am Hayes, Yes. I'm very sorry, no. I want you to pause for a while for this important slide kasi ito yung sa totoo lang, no. I don't know kung ako lang, pero ito yung medyo nagugulat kami. First question, yung PhilHealth Consulta matagal na siya. Yes po. Actually po, nagsimula po siya sa expanded primary care benefit ang tawag. Hanggang sa nag-evolve po siya. Dati po ang mga members na kabilang lang lagi dito yung ating mga 4Ps, indigent, sponsored, mga lifetime members Mm. po. So ngayon po yung konsulta, expanded na po siya in a way na hindi na lang po yung mga sektor na yon, pati po yung mga empleyado at saka po mga self-employed. Wow. So meaning, pwede siguro nating sabihin, Ma'am Hayes, correct me if I'm wrong, etong PhilHealth Consulta na expanded, isa ito
sa parang primary benefits ng PhilHealth for 2025. Tama po ba? Opo, yung po isa po siya sa mga na-enhance. Yes po. Ah, Actually po, 24 po yung PhilHealth Circular and patuloy po tayo sa pag-accredit ng mga health providers na gusto pong mag-engage para maging sila'y makapagbigay ng service ng PhilHealth Consulta. yes, kasi Ma'am Hayes, no, to tell you, I've been for the Department of Education for almost 13 years na. And sa totoo lang kami, talagang pag nagpapa-annual medical check-up kami, dumating pa nga yung time na binibigyan kami ng DepEd ng, if I'm not mistaken, like 1,000 pesos. I'm not sure kung hanggang ngayon we are receiving that kind of medical allowance. Pero later on, pag-uusapan natin na meron pong ibibigay na 7,000 for all government employees for medical. Ngayon, upon knowing this, so ibig sabihin pala, kami ding mga government employees ay pwede na rin pong maka-avail ng ganitong 15 diagnostics na this is free, right? This is part of our benefits sa PhilHealth. And Yes then, po. take note, meron pang kasamang medicine. Na normally, pag kami ay nagpa-medical sa mga mobile labs, is, pag binigyan kami ng mga doktor ng prescriptions, kami ang bibili nun. Dito, may nakikita kami na pwede na naming ma-avail for free. Tama ba, Ma'am Yes po, Hayes? Coach. At as nandito po sa listahan natin yung diagnostics na yun at medicines na yun, kasama po siya sa magiging free of availment. Wow, this is amazing, no? Kasi talagang makikita natin dito yung pang mga pinakamaimportante. No, sabihin na natin kahit papaano may halaga. No, like this lipid profile, if I'm not mistaken, sa mga private clinics, this is almost 700 pesos. And same with the FBS and same with the other types. Chest X-ray po, if I'm not mistaken before, this is just like 350 pesos above, lalo na sa mga private hospital. Meron pa po itong ultrasound at mammogram, especially po sa ating mga kababaihan. So this is very helpful. At sa totoo lang po, kung napapanood na po ito ng mga audience natin is nalalaman natin na talagang ngayon lang ito. So Ma'am Mace, this is very informative and thank you so much. Sige po, proceed po tayo sa next slide. Okay po. Okay po. So, ito po yung ating mga, actually po isinama ko po, Coach, yung 2023 pa kasi baka po hindi pa rin alam ng ating mga kababayan na meron na rin po tayong mga enhanced or all case rate rationalized. Ano pong ibig sabihin ng na rationalized? Ibig sabihin po nun, may mga benefits po kasi na top priority ni PhilHealth na pataasin yung benefit package. Ibig sabihin po nun, yung dati po niyang amount, mas doble, triple po yung laki compare dun sa dati niyang rate. Katulad po ng ating acute stroke. So, yan pong acute stroke, 2023 po siya nilunsad, pero yun nga po, baka po hindi pa alam ng mga kababayan natin. Yung ating tinatawag na ischemic stroke. Sa pneumonia high risk din po, dati pong 32,000, naging 90,100 na. Ang laki ng mga tinaas niya, no, Ma'am Hayes? And also, just to also ask, ito ba ay both sa public and private hospitals? Hello, Ma'am Hayes. Medyo nagkakaroon lang po yata ng technical difficulties sa signal. Okay, so while waiting kay Ma'am Hayes again for all our viewers, if ever you have questions, specific questions, you can drop it on our comment section para po masagot natin mamaya later sa Q&A. So again, na-share po kanina ni Ma'am Hayes, no, ang dami pong mga expanded na benefits at later kanina nga po kung if you will replay yung first slide is yung outpatient benefits is all. Dati ito po ay commonly ay naibibigay lang daw po sa mga indigent, for-pays at yung po ibang sa sector, sa ibang sector. Pero ngayon, almost all of the PhilHealth members can now avail those outpatient benefits with medicine pa. Ma'am Hayes, nandiyan na po kayo? Okay na po, Coach. Rinig na po Yes, ako. rinig na po kayo. Continue po kayo, Ma'am Hayes.
Asan po ako naputol? Kasi, sorry Yeah, po, nag-ala sa it's okay. Bluetooth. Nandun po kayo sa may ischemic, doon po sa mga stroke na sinabi po natin na from 32,000 ay tumaas na po yung mga benefits na coverages nila. Okay po. So, sorry po na ano ako na nasa 50% na ako, yung pala nasa acute stroke pa yung voice ko. Okay. So, Sige, okay lang po. Continue. sige po. Sorry po, live po. Ganyan po talaga pag live. So, yung atin pong acute stroke na dati po siyang 36,000, naging 80,000 na po. Pneumonia high risk na dati pong 32,000, 80,000, 90,100, sorry, 90,100. Neonatal sepsis po, isa pa rin po siya sa nag-increase from to 11,700. Tumaas na din po yung kanyang benefit kasabay po ng bronchial asthma in acute exacerbation. Dati po itong 9,000, so ngayon po ang coverage na po niya ay 22,488. Sa ating pong mga 50% adjustment of select case rate, kung mapapansin po nila dati po kasi yung mga amount na yun ay may annexes din. So, kung example na lang po, halimbawa, ang cesarean section po ay dating 19,000. So, nasa 24,000 plus na po siya for cesarean section. So, ito po ay mapa-procedure and mapa-medical cases. Sa Z benefits po, okay, baka hindi din po alam ng ating mga members ano ang Z benefits. Ang Z benefits po kaya po siya na-code na Z kasi kumbaga catastrophic case, parang yun na po yung mga malalang mga sakit. Example po niyan ay breast cancer, cervical cancer, kasama po ang mga orthopedics, kasama din po dyan ang ating mga colon, rectum, cancer, kidney transplant, peritoneal dialysis. So, yung mga benefits po yan ay nag-increase na din po this year. So, sa cataract surgery po, dating 16,000 po yung coverage niya. Ngayon po nagdedepende na po sa gagamiting lenses and kung pedya po ang pasyente or adult siya. Outpatient emergency services, so abangan po natin ito. Inilunsad na po yung implementing guidelines. We are just waiting for another advisory kung kailan po siya i-start. So, yun po yung ating mga PhilHealth benefits. So, kayo po ay patuloy na mag-connect sa amin. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig doon sa aking small presentations. Ano po, because health is wealth. So, for contact information po, yan, you can message me po or FB page ko po sa Hazy Financial Discovery and TikTok ko po sa Hazy Financial Discovery din po. Okay. Thank you so much, Ma'am Hayes, no? Definitely almost everybody, no, not just in the employment sector but also yung lahat po ng mayroong na lahat ay PhilHealth members will definitely watch for that yung ating outpatient emergency. Pero Ma'am Hayes, no, when we talk about this with all of this, no, as a sabihin nating Filipino, alam naman natin na talagang marami ang umaasa sa PhilHealth, no? Lalo na po yung mga sabihin nating mga nasa lower middle class at talagang umaasa lang sa mga public hospital. So, ito yung nakakatuwa at magandang balita dahil ibig sabihin, meron na talaga silang maasahan sa mga public. Ngayon, let's talk about also yung some of the, sabihin natin hindi naman lahat talaga, no? Sabihin na natin meron ilan na gusto talaga is sa private hospitals. So, ibig sabihin, there are times siguro sa kanilang distrito o sa kanilang lugar o sa kanilang bayan na napupuno yung kanilang mga rural health areas at yung mga emergency rooms. So, if there's a choice na mag-private sila, magpa-private sila. So, tanong nga natin si Ma'am Hazel for yung example, Ma'am Hayes. So, bukod sa PhilHealth ba, meron ka ba ding ibang mga sabihin na nating insurances? Because yung insurance sa PhilHealth is a national or government insurance. So, how about you, Ma'am Hayes? Do you have other insurance na ginagamit mo to protect your sabihin na natin na your future and syempre yung future ng ating family? So, yes po, I really agree with what you've said po. So, totoo naman po, PhilHealth is lalo na po sa ating mga kababayan na kumbaga po yung nasa minimum wage, iniisip na yun lang po talaga yung needed nila as of now. Kumbaga yun po yung kasya sa budget. Pero I really encourage po kung halimbawa po we have our options, meron po tayong kakayahan na
magkaroon ng additional protection. Kasi po I myself, I have my health insurances and other life insurances po sa mga private companies. So, Okay. example ay yung mga features po niya. Example ako, coach. Nung una kasi, niisip ko na for investment and life insurances. Pero, nung umiedad na ako, ay naglalabasan na din pala ang mga ano ng ano. Kumbaga kasi nasa family history yan. Kumbaga po may mga mamanahin ka na yaman, may mamanahin ka ding sakit. So, Hmm. dahil nga po diabetic ang aking both sides, mother and father, habang healthy pa ako, I opted to buy a health insurance for myself. So, yung pong isang comprehensive plan na yon, 114 po yung kanyang coverages, and maliban po doon, meron pa po siyang other features na kumbaga, hindi siya sayang kasi naguhulog ako, hindi ko man siya magamit, meron siyang saving components. That's amazing, no? I think we are merong aligned para sabihin natin pagkatulad yung plan mo doon sa plan ko din, no? Kung pareho tayo sa Yellow Company na sinasabi natin. And also, syempre, again, with no sabihin na po natin na biases, lahat naman po ng mga insurance company is maganda. Especially yung mga companies na talagang matagal na at may napatunayan na. And syempre po, makikita naman po natin yan publicly kung ano po yung kanilang standing dito, not just in the country but in the international, sabihin na natin na kanilang standards or ranking ng kanilang company. So, ako din, no, since 2017 namulat ako sa kahalagahan no ng life insurance. So, first of all, life insurance, yeah, sa totoo lang, karamihan pa rin ng ating mga kababayan na iisip na pag namatay lang. Pag namatay lang, doon lang magagamit. Well, Opo, first of all, for me, yung word na namatay lang, it's parang, di ba nga sabi, yung live a full life, yung life na may legacy. Ibig sabihin, hindi, yung iiwanan mo, hindi mo pahihirapan. Hindi mo iiwanan ng problema. Ano ba tong mga problema na to? Problema sa hospital bills, problema dun sa pagpapatuloy ng kanilang buhay. So I think those are the things na nagagawa ng life insurance, no? Yung sabihin na natin na merong garantisado na tutulong, no? Tas yes sabi nga coach. natin, kung dumarating yung Papa, time na napapaisip mo na yung mga tutulong sa'yo, no, siguro, wag na po natin basta iasa lang lahat sa government. Magpakatotoo tayo. Ang una nating aasahan yung pamilya natin, no? Bukod sa pamilya, kapamilya, kamag-anak, kaibigan, if you think na kung dumating yung panahon na sobra ka nangailangan at may tumulong man, pero hindi ganun kadami, siguro that's the time na mag-isip ka na. May mag-isip ka na paano ko makakakuha ng pera na hindi ko maiipon ng ganong kabilis, pero pwede ko siyang asahan pag sa oras ng matinding pangailangan. Yung po yung pinakamagdali at pinakamagandang kahulugan para sa akin or definition, function, at role ng insurance. Maganda lang dito, yung life insurance po, hindi lang po life ang meron. Meron din pong mga life insurance plan na merong health insurance. So, pwede i-broaden mo yon, Ma'am Hayes, no? As a nurse, no? Ano ba yung binabanggit mo kanina 114? Hindi mo yata natuloy. Ano ba yung 114 na yon? okay po. So, sabi ko nga po, coach, nung dugtungan ko lang po yung sabi niyo na, di ba usually pag nagkakasakit na tayo, doon lang natin naiisip na, ay, kailangan ko pala ng health insurance. Ay, kailangan ko pala nito kasi ngayon, halimbawa po, nagdumating ang point na nagkasakit, hindi mo lang iniisip kung paano gumaling, iniisip mo pa yung financial factor kung paano ka gagaling. Kasi sabi nga po natin, we have to be open na hindi lang po, Lord is our miracles talaga. Pero kumbaga po, mas parang nagkakaroon ka ng peace of mind. The word is peace of mind na nagpapagaling ka, hindi mo lang iniisip yung pagpapagaling, yung pag-focus kundi iisipin mo pa yung gastos, kung saan ka hihingi, kung saan ka uutang, kung saan ka manghinging tulong, like yun nga po, medyo malapit ng ang eleksyon, di ba, yung mga sa kung sino-sino mga politiko na pwede mong hingan. Pero di ba yung dignity mo, iisipin mo din,
parang nakakaawan. May sakit na nga, parang may sakit na nga ako ng time na yun, tapos manghihingi pa. Pero, pwede nating i-shift yung mindset na yun. Why we have to plan early? Kasi nga po, yung mga risk na yan po yung sinasabi namin as health advocate din, na hindi natin maiwasan ng risk, pero mapagpaplanuhan natin siya, mamimitigate natin siya or mababawasan natin siya. Kasi nga po, ganun talaga ang buhay eh. May mga biglang susulpot na sakit. Kumbaga, hindi, marami po akong ganyang kilala. Healthy sila, sports, at talaga sports advocate. Pero after a year, nagka-leukemia. So, baka lang po kasi inaakala nila ng mga health advocate or mga advisor is mananakot. Hindi po yun. Nakikita kasi nila, parang napo-foresee nila coach, di ba, na parang malayo pa yan, hindi ako magkakasakit, hindi ako tatama ng ganyan. Kaya lang ang point namin, habang healthy ka, habang insurable ka, habang kaya mo at afford mong magbayad, mag-apply ka kasi hindi po lahat, sabihin po natin to, hindi po lahat ng nag-a-apply for insurance ay na-approve. Ano po, hindi po lahat ay nag-a-apply, nag-approve kasi pribilehiyo po yan na kung halimbawa ikaw ay na-approve, ay congratulations. Kung meron kang, kumbaga po, ikaw ay nagkaroon ng plan, ibig sabihin nun, healthy ka, you are able. At kaya po, isa ko rin pong coach na sinasabi, kung meron ka ng policy, wag mo yung ilapse. Kasi hindi mo alam kung anong mangyayari within the 2 years, kung anong mga kasunod na mangyayari. As another health advocate pa rin po, sabi ko nga, mas maganda yung nagpo-focus ka na lang ng pagpapagaling kasi alam mo may dumating na cheque na gagamitin mo for your hospital bills. Merong dumating na cheque para magbayad ng mga bills mo kasi syempre pwedeng tumigil ka muna sa trabaho. Hindi ka muna makakapasok. So, sino magbabayad ng mga kuryente mo, ng Converge, ng mga internet mo? Kung titigil ka na, lalo na kung breadwinner ka. Di ba, coach? Isipin natin kung breadwinner ka, ikaw lang inaasahan, tapos nagkasakit pa. Definitely, Ma'am Hayes. That's the worst case scenario. Ikaw ang inaasahan pero hindi ka na maasahan. Siguro, yung mga nabanggit mo kanina, isa-isahin ko lang din, no? Katulad ng sinabi mo kanina na, yes, we have our mighty Lord, that is, siya yung provider. Pero di ba ang sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, ikaw ang gagawa pa din ng paraan. Paano? May kinikita ka. Alam natin, sa kinikita mo, part of it will goes to sa ating mga needs and obligations. Ano yon? Sabihin natin hindi pwedeng i-bargain yon. Kung ano yung bayad mo sa kuryente, sa tubig, sa internet, sa pagkain, sa groceries, at kung ano-ano pa na needs mo, obligasyon mo, kung meron ka ng mga anak, pagpapaaral sa iyong mga anak. And syempre, other things na meron kang obligasyon, bayaran mo yan. Especially yung mga utang like car loan, home loan, salary loan, bayaran mo lahat yan. Next, syempre meron din tinatawag tayo na wants and desire. Hindi po pwede na puro trabaho ka lang at di mo enjoy yung trabaho mo. Kanina, we have just simply go to, sabi natin ng SM, kahit sabi mo na medyo nagpalamig lang. Pero sa tingin ko, ayun na yun eh. Yung konting gasto sa gas, sa toll gate, and konting lunch, go, stay lang kayo for how many hours, take pictures para memories. Ayun lang yun eh. Just a simple treat. Hindi naman kailangan ng sobrang gara. If meron kayong extra man na medyo malaking pera, go travel. Walang problema. Pero yung natitira na another part of it, which is like 20%, no? 10%, you directly go it to your savings account and then habang iniipon mo yung iyong sabihin natin emergency fund, and then another 10% go to your protection. So ano yung mga protection mo? You have your insurances. Other insurances, dapat bumibili ka rin ng health card. So, siguro Ma'am Hayes, ako naman mag-share, no? Alam ko, like what I've said, generally speaking, marami talaga na sabihin na natin, nako, napakahirap i-afford, Coach Ali, no? Dito Tagapayo, konti, liit pa ng sahod ko. What if I tell you, especially doon sa mga government employees na makakatanggap na po ng 7,000 pesos, na alam nyo ba, may mga tinatawag na prepaid cards or yung mga sachet na HMO. Sachet, as in talagang para siyang shampoo, na ganun lang. Coach, Hindi siya ganito. gano'n kalaki, 'di ba? Sa totoo lang sobrang cute, 'no? Siguro magpakita na lang ako. Let me share my screen real quick at makita natin kung ano 'to ba 'tong sinasabi ko na mga benefits na 'to. So, eto,
It's from the is a blue company, no? Makikita niyo rin naman diyan. Pero pag tiningnan niyo po itong sa Shea prepaid card na 'to, it's only 2,299 pesos per year. Isang buong taong coverage na po ito kung gusto mo na sa private hospital ka dalhin kapag nagkaroon ka ng emergency. So makita mo, yung 2,299 pesos mo in 1 year, covered ka ng at least 25,000 outpatient ER coverage. So normally, di ba, yung iba dadalhin lang sa ER and then siguro nagkaroon lang siguro ng ng panic attack, other than panic attack nag-shoot up yung kanyang, sabihin natin, yung presyon, nahilo, nahimatay o nagsuka, nagdumi, and definitely matitreat sa ER. Pero definitely malaki pa rin po yung gasto since lahat po yata ng mga laboratories, diagnosis gagawin sa ng doktor. Syempre, check ka rin ng doktor. So makikita mo diyan, meron ka ng 25,000 outpatient ER coverage and includes but not limited to the following. So meron siyang accidents, animal bites. So ibig sabihin kahit yung kagat ng aso, pusa, dengue, food poisoning, and upper respiratory tract infection, ito yung mga halimbawa. So meron po siyang ganong coverage at meron pa siyang group life with accidental death, dismemberment, and disablement up to 50,000 pesos. Ang ibig pong sabihin niya na aksidente, dismemberment, may natanggal na bahagi ng katawan, wag naman sana. Like, for example, siguro daliri, paa, wag naman sana. And disablement, may na-disabled na, for example, mata, may matatanggap din po dyan. Ngayon, kung gusto mo yan idiretso, doon sa, or wag naman sana, no? Kung sa, ibig sabihin diretso is, pati sa confinement meron ka, you will just add up a little bit more. So, meron siyang 6,999 pesos per year na meron po siyang ER coverage leading up to confinement. Mami, share ko lang, no? Twice, sa totoo lang, 2 beses na nagamit to ng aking anak. Nagamit niya to noong 2023 at noong 2024. Nagkaroon ng, sabihin na natin, na acute tonsillitis yung anak ko noong 2023 at noong 2024 naman viral illness. Nagugulat talaga ako, no? Kasi talagang totoo ang mga health card. Kasi from there, regular private room. Ibig sabihin po ng regular private room, may sariling kwarto, meron pong sabihin natin higaan yung mismong magbabantay, may ref, may TV, may sariling CR. As in, ganun po talaga yung peace of mind na hindi ka mahihirapan sa like ward or sabihin na natin sa magkakasama kayo at natatakot ka pa baka mamaya magkaroon pa ng hawahan. Definitely, ito po yung pwede kong isuggest na prepaid card. No, meron din po siyang same na 50,000 group life with ADD or accidental death, dismemberment, and disablement benefit plus emergency medical assistant with Assist America. And again, meron po siyang 50,000 ER coverage and leading up to confinement to all accredited po na, sabihin na natin, yung company hospitals, which is napakadami. So, yun lang siguro yung quick na ma-share ko, Ma'am Hayes. Meron pong ganyang kamumurang health card. You just need to check in the market and siyempre, pwede nyo rin po kaming tanongin ni Ma'am Hayes and mabibigyan po namin kayo ng mga tips and sabihin na natin kung ano man yung gusto nyo pang itanong. So, Ma'am Hayes, para hindi sila malito, kanina nagsabi ka about health insurance, ngayon naman nag-share ako about health cards. Ikaw ba, Ma'am Hayes, paano ba natin i-differentiate yung dalawa? Okay. So siguro po ako magsisimula muna ako sa healthy individual. Okay. Mhm. Healthy individual, you take your vitamins. Kasi gano'n naman po paano ba inalagaan yung sarili mo? Take your vitamins, 8 glasses of water, ganyan, exercise. Kaya lang po, yun nga po, habang kasing may edad tayo, kailangan na rin natin ng another protection. From the PhilHealth side po, yan po kasi ang una munang binabawas sa bill nyo. After pong mabawas sa bill, kung ano po yung matitira or co-payment, yan po yung sinasabi nagiging co-payment or out-of-pocket expense ni member. Na yun nga po, sabi po ni Coach Ali, dito Tagapayo, meron pong mga health card or private health insurances na pwede pong maging ka-complement. Amin pong wording niya ay ka-complement po. Kumbaga hindi po yan kalaban ng PhilHealth. Ka-complementary po. Tutulong po para po dun sa inyong mga actual charges and mga hospital bills ay maibsan nyo po yung biglaang gastos.
So, yan po yung part po Yes. na Tama, I uh, totally agree. Opo. PhilHealth, the health card po, yung complementary po ng mga MaxiCare po na yan. So, ibig sabihin, after po mabawas ni PhilHealth at meron pa pong kasobrahan na gastos, hindi na po galing sa sarili niyong bulsa. Pagkos, yung pong health card na tinukoy ni Coach Ali, yun na po, ito tagapayo, yun na po yung tutulong na hindi na po sa inyong kumbaga hindi naman nakabudget to, pero napaghandaan mo, nag-save ka for amounting na ganong klaseng health card. O di ba? Na-save mo na yung dapat gastos mo para doon sa hospital bills. May babayad mo siya sa other expenses mo. And when we say nga po yung kanina, yung health insurance ko po na nakuha siya, ito naman po sa mga critical illness benefits natin. And yun nga po may mga accidents din. Ano naman yung kinaibahan niya? When we say critical illness benefits, pag dumating nga po yung panahon na hindi ka makakapag-work, pero ang mga due date, ang mga Bill Gates ay dumadating, ibig sabihin, hindi ka magwo-worry kung saan mo yun kukunin. Kasi nga, dahil na-diagnose ka ng ganong sakit, meron pong health insurance company na magpapatuloy na magbibigay sa iyo ng monitoring needed mo para nakafocus ka lang sa pagpapagaling mo. Okay, no, siguro before ako magbigay ng actual presentation or sabihin natin na actual picture ng gustong sabihin ni Ma'am Hayes na yung nagtutulong po ang PhilHealth together with these health cards kung paano mas matutulungan ka with your hospital bills. Siguro magdagdag lang ako doon sa sinabi ni Ma'am Hayes na about doon sa health insurance. Ibig pong sabihin yung mga life insurance na may health insurance po sila na plans, no? Life insurance companies, no? Yung yellow, no? Banggitin na natin, no? Yeah, yung mga naririnig niyo po na Sun Life, True Life, Manulife, InLife, ayan po yung mga titawag natin na mga life insurance companies. Yung mga health card naman po, ayan po yung MaxiCare, no? Ayan po yung Pacific Cross, ayan po yung Kaiser, iba-iba po yan, no? IntelliCare, madami po sila. So, you just need to choose kung ano po yung what fits sa inyo. And syempre, check nyo po yung accredited na mga hospital. So, bigay po pa na example, no? First, yung po dong sa life and health insurance ko po, no? I'll make sure na yung po ay enough to cover kung ano man po yung right now na mga, yung mga fearful natin na mga sakit. Alam naman po natin sa Pilipinas, napakamahal pong magsakit. So yung pong mga cancer, yung pong mga stroke, yung mga heart attack, napakamahal na gamutan po niya. So ibig sabihin, kahit magkano yung inabot ng hospital bill mo, magdedepende po yung makiklaim mo, depende doon sa magkano yung coverage ng plan mo. Tama po ba, Ma'am Hayes? So for example, Yes may, po, may Coach. Tama. inabail ka na health insurance na may critical illness benefit at yung kumuha, no, example lang si client na diagnose or nagsuffer po siya from heart attack at nakalagay po doon na 1 million pesos na lumagpas na, no, ito pa po yung isa, yung pinaka-importante, kailan mo kinuha. So kung kinuha mo to nang wala ka pang, no, napaka-healthy mo, wala kang diagnosis, wala kang maintenance, I will tell you, at tumagal na po ito ng at least 2 years mahigit. Pero I'm not saying na dapat 2 years po na matagal yung plan mo. I'm just saying, kapag po 2 years na, guaranteed na po yan. Tama ba, Ma'am Hayes? It's because lumagpas ka na doon sa tinatawag natin na contestability period. So, ibig sabihin, wala na pong investigation na magaganap. And I will tell you, yung pong mga insurance company, no, especially po doon sa pinanggalingan ko, is talagang masasabi ko po talaga na talaga pong nagbibigay po sila ng claims regardless po na for example sa public or private hospital po sila na hospitalized. Tama ba, Ma'am Hayes? Yes po, Coach. Tama po yun. So, sabi nga po nila, kung gusto mo na mas protected, taasan mo yung coverage mo kung may kakayahan ka naman. Kung sa tingin mo, malaki yung risk ng family history mo na magkaroon ng mga mamanang sakit, so bakit 1M lang? Take it 2, 3. So, depende naman po yun sa budget. And you have your, kung sino po yung trusted advisor nyo para po magawa ng financial need analysis. Kung ano po yung kasya at pasok sa budget nyo. Ang mahalaga po nun, mag-start ka kung ano po yung meron kaysa yung sa kakamangangamba
tapos wala kang kahit anong protection. And yun nga po, mind you, health is wealth. Kung paano mo sinasabing health is wealth kung wala ka namang ginagawa? We have to start really na protecting our own, hindi lang po dahil yan pa rin po kaganda ng sa health. Ano po ng health insurances? Kasi sabi nila pag life insurance ang makakatanggap lang nito yung mga beneficiaries ko. Paano yun? Single ako. Di ba? Wala naman akong anak, wala akong asawa. Di ba po ganun yung mindset ng ibang mga single? Pero pag kumuha kasi ng health insurance, sino ba yung makaka-receive nung para sa health na yon? Di ba ikaw din? So, tutulungan mo yung sarili mo, your younger self. Pag dumating yung panahon na sick ka na, yung sick self mo, masasabi mo, itatap mo yung sarili mo, thank you self kasi kinuha mo ng health insurance yung sarili mo nung bata ka pa. Definitely, Ma'am Hayes, no, I totally agree with that. Kasi tingnan mo, ano, sabihin na natin, unfortunately, yung ating mga matatanda ngayon, no, kukunti lang po ang merong health insurance. Kaya karamihan po, pag nagkasakit, talaga pong aasa lang po sila kay PhilHealth at definitely aasa sila sa kanilang mga kapamilya. Sabihin natin kanilang mga anak. Definitely po, wala pong masama doon. Yun nga lang, lagi ko lang sinasabi sa iba, gusto pa po ba natin na manggagaling sa bulsa natin lahat ng gagamitin sa hospital bills? Hindi po ba pwedeng ipasa natin sa mga insurance companies? Is that a no-brainer? Kung gagawin natin, ililipat natin yung risk sa mga insurance companies, sa mga HMO, sila na po'y bahala. Gano'n naman po kasi yung work nila eh. So, Mami, siguro isa pa nating gustong sabihin, no, definitely one good thing din is yung sinasabi natin kanina na kumuha hangga't bata. Kasi bigyan ko po kayo ng example. I have plans na nag-start pa po ako since 2019 as low as 500 pesos a month, both life and health insurance na 500,000 na po. Imagine that. I was back then 29 years old and my plan is just 500 pesos a month, kalahating milyon na po. And I'm so happy right now kasi lahat po ng mga plans ko lagpas na po ng 2 years contestability period. Ngayon, I will tell you, napakahirap. Bakit? Nag-gain po ako ng weight, no? So, meron po kaming bagong health card, no? Sabihin ko na din po kung saan po kami meron po kami una, yung MaxiCare, yung mga prepaid cards. Ngayon, meron naman po, kinuha ko po yung aking asawa at ang aking anak ng mas mataas. Ito ang tawag naman po dito, medical insurance. So, it is Pacific Cross. Yung medical insurance, pinagsama na siya na health card at na insurance. So, ibig sabihin, mas mataas yung tinatawag natin na coverage. So, 2 million nakuha ko po yung aking asawa at anak ng 2 million medical insurance coverage na inpatient. So, ang medyo nakakalungkot nga lang dahil ako po ay, yes, I will admit, I'm obese right now. Binibigyan po ako ng medical requirement, not just lipid profile, not just FBS, at ECG, pati po yung tinatawag nilang treadmill stress test. Yung treadmill stress test, kailangan ko pa ng cardiologist. Kasi nga, I'm prone to, syempre, heart problems dahil nga mataba ako. So, I need to, be fit and healthy. So, tama yung sinabi ni Ma'am Hazel, no? Ni Ma'am Hayes, nagsisimula yan sa atin. Kailangan natin mas maganda, prevention is better than cure. Eat fruits rather than junk foods and fast foods, soft drinks iwasan, more water, yung quality sleep, no, at least 8 hours a day, non-negotiable yan. Exercise, no, 30 minutes a day. Ayun po yung mga bagay na minsan di natin madisiplin yung katawan natin, no? Kasi talagang mahirap dahil nga pinagsasabi natin work, syempre lahat ng iba pa nating task. So, Ma'am Hayes, masasabi mo maas RN, no? Talaga bang yung ating mga kababayan is sabihin na natin, no? Ano ba yung isang mapapayo mo pagka sa tingin mo hirap na hirap, no, katulad ko na magkaroon ng time for exercise and siguro habits. Syempre yung quality sleep. Ano ba yung isa sa mga ilan mo pwedeng maipayo as a not just also a PhilHealth employee but yung isang registered nurse? Pero po una-una po ay mind over matter. Mm. Kasi syempre pag sinunod natin yung sa isip natin, ginugusto ko to, gagawin ko to, didisiplinahin ko ang sarili ko kahit ang hirap. Kasi totoo po yun. Ngayon, alam niyo po, coach, dati kasi ang success natin, may kotse, may sasakyan, may
may sasakyan, may bahay, may mga kung ano-ano. Pero alam niyo sa totoo lang, investment na rin ngayon ang good health. Kasi nga po sa dami ng mga tukso, milk tea, cakes, fast foods, tapos mga kasabahin mo sa trabaho, mag-order yan. Siyempre, order ka din. So, di ba, sa dami ng tukso, parang ang hirap na ngayong mag-weight loss and ma-maintain mo talaga yung healthy lifestyle. So, sabi nga po ni Coach, yun muna, mind over matter na kaya mo to gusto. Una yung bakit mo to ginugol, pwedeng mong i-goal yung family mo. Kasi pag mahal mo yung family mo, syempre mas gusto mo makasama mo sila ng matagal, yung apo mo doon, makita mo pa, and marami ka pang ma-experience na maganda sa buhay. So, yun po muna. And then, pa-follow ang katawan, mind over matter. Next step na po yung mga kasunod na yun. Kasi pag alam mo at gusto mo, may paraan yan lahat. Definitely, Ma'am Hayes, I totally agree with that. And also siguro yung one thing no na yung mind over matter din is yung discipline na mag-set aside talaga, no, na mag-set aside ng budget para sa life and health insurance, mag-set aside ng budget para sa health card. That, kasi ito, Yes, sabi nga Coach, ng tama. karamihan, no, But, gastos lang yan. Totoo naman, gastos talaga. Kaya lang ito yung gastos na talagang magsisecure na hindi ka mapagastos lalo. No, sa totoo lang po, when you look at especially po yung mga OFWs natin na namulat po sa ibang bansa kung gaano po kahalaga ang mga insurances. No, lahat yata doon may insurance. No, car insurance, fire insurance, lahat ini-insure. Bakit? Ayaw nila ng sakit ng ulo, ayaw nila ng problema, no? Pag walang insurance, definitely mapapagastos ka. Ako, I have I'm driving my car for 4 years already. So mag fifth year na ngayon. Yeah, uh, twice na pong nabangga yung sasakyan ko and definitely kung wala akong insurance, sobrang sakit sa ulo. Kasi normally pag ang nakabangga sa iyo is mahira. Sorry, I'm not anti-poor. Pero sinasabi ko pag wala rin pera, anong mangyayari? Wala naman silang pambayad. So ikaw din ang gagastos. Pagka naman may pambayad, definitely gusto nila ipagawa na lang sa talyer. Hindi ka naman papayag because inaalagaan mo sa sakyan mo. So definitely you also need to provide insurance for that. So Mamays, ang dami nating napag-usapan pero dahil nga yung oras natin is just 1 hour, siguro Mamays, any mo closing remarks for our viewers? Siguro pwede, this is also the opportunity to kung may mga gusto kang i-plug, promote, and also kung paano kanila again mako-contact for siguro for health insurance quotes, no? And anything na gusto mong mabigay kung gusto rin also nila ng mga health cards. Sige, Ma'am, now's your time. okay, thank you so much, Coach. So, sabi nga po namin ni Coach Ali, as health advocate and a registered nurse po, maraming paraan naman po yan pag gugustuhin natin. Ang tanong na lang ay kung gaano mo ba kagusto and kung gaano mo ba gustong maging maalwan yung isipin habang nagpapagaling. And sabi nga po natin, yung pong totoo na kailangan mo rin siyang, kumbaga investment din po kasi ang pag-invest sa sarili. Part of investment, kaya ka nga di ba nabili ng healthy foods, kasi sasamahan mo rin syempre yan, lalo na yung mga health insurance natin yan, kasi protection mo yan. Kasi pagdating ng panahon, yung future self mo rin yung magsasabi sa sarili mong, thank you nga kasi kumuha ka ng health insurance nung bata ka. Kasi, yun nga po, habang umiedad tayo, doon talaga naglalabasan yung mga sakit eh. And yun nga po, sa experience na nga po ni Coach Ali, siya na nga po yung nagsabi na, di ba po, yung sa dami ng trabaho, hindi tayo makapag-exercise, pero pwede po kaming makatulong sa inyo na mabawasan yung inyong mga financial burden. Sa tulong nga po nito, meron po tayong mga health cards like MaxiCare, Pacific Cross, kung ano man po yung inyong mga needed dyan. Kasi wag po kayong matakot na mag-ask sa inyo pong mga trusted advisors or mga kakilala. Kasi po, hindi naman po ito laging ibebenta agad sa inyo. Yun po muna ay health advocacy, kung ano po yung dapat nyong malaman. Kasi ang sa atin po kasi mga Filipinos, no, hindi tayo masyadong nag-uusap dun sa mga problema. Lagi tayong paiwas, lagi tayong patakas. Tapos pag nandyan na ang problema, magtuturoan ang mga anak. Dapat kasi ganito-gantong ginawa natin, ganyan-ganyan. O di ba hindi na natin iintayin yung panahon na yun na
within the family, dapat ikaw, kung ikaw nanonood ka ngayon, naintindihan mo na, ay oo nga, ano, ako lang pala ang breadwinner, ako lang pala ang gumagastos sa amin, dapat pala may ganyan ako. So, dapat po maging mindful tayo na totoo yun, may wants and needs tayo. But then kasama po kasi, ito lang po kasi ang gastos mo ngayon na babalik din sa'yo. Big sabihin, nag-iipon ka or nagsisave ka kasi pagdating ng panahon, ito rin yung magiging safety net mo. When we say safety net nga po, yung paghalimbawa walang ibang sasalo, kundi yung mga companies na kinuhaan mo ng either insurances or health cards. So, yun po yung ating mga risk na gusto nating hindi tayo ang mag-shoulder. Pero yung mga companies na matatatag naman na po at meron na po silang mga claims na na-reimburse sa ating mga Filipinos. So, yun po, Coach. Yeah, definitely. So, thank you so much, Ma'am Hayes. So, once again, Ma'am Hayes, I will put your sabihin nating Facebook link doon sa baba na ating comment section para ma-reach out ka nila. And thank you so much, no? Tama ba, Ma'am Hayes, yung sinend na PDF form ng ating mga list ng ating mga benefits, upcoming benefits, and also yung sabihin na nating expanded and new benefits for PhilHealth ay pwede nating i-share sa lahat nating audience na gustong mag-request nito. Tama ba, Ma'am Hayes? So, definitely, yan naman po ay publicly and kami din po matulungan nyo din po mag-information disseminate ng ating mga kailangan malaman ng ating mga kapwa Filipinos kung paano sila mag-avail and kung meron pa po silang gustong malaman about po sa mga features natin about health. Okay, so again, thank you so much, Ma'am Hayes. Maraming salamat. Hoping ma-invite ka namin ulit. If ever marami tayong, I'm sure, no? Marami pa tayong mga gusto nating talakayin regarding PhilHealth benefits. Siguro, the next one is pa natin matulungan yung ating mga dear government employees to maximize their 7,000 medical allowance. That will be a Yes. very good topic next time. And also, sa mga viewers po natin, no, kung gusto niyo po na kung sino pa yung gusto natin maimbita, siguro coming from GSIS, from Pag-ibig, lahat po ng mga fringe benefits natin and even SSS, no, sa private ay mabigyan po natin ng magandang topic and at the same time kung ano yung mga gusto niyo pag-usapan, malaman, para na sa ganun lahat tayo ay well-informed. So with that, good night and God bless everybody! Thank you so much everyone. Marami pong salamat. Sana po nakadagdag po kami ng value para po ma-share ninyo ito at magkaroon ng dagdag kaalaman. Thank you so much, Coach. God bless and ingat po palagi. God bless, Mami. Thank you so much. God bless. Happy Wednesday, everyone. Ayan, tapos na yun na cut ko na yung live stream. Congratulations, Ma'am Mace. Galing-galing. Thank you din po. Medyo nag-connect yung Bluetooth sa cellphone nung doon sa Okay lang kabila. yung kanina. Okay lang, okay lang. Ayun. So, di ba, nagawa natin. Ang galing. Thank you, Coach. Salamat din Ayun. po. Salamat po sa mga pag-adlib pag medyo Ay, oo naman. Naman yun din talaga yung ano ko, yung trabaho ko dyan. Ayun. And also, ayun, no? Pinapilit naman natin na nagawa natin yung pinaka-best natin. And I think wala naman naging problema. Konting technical error lang yun. And yun, just be prepared, no? Kapag pwede mong gamitin to, no? I'll send also, ay,